Anak kasi ako ng isa sa mga tauhan ni Sir Michael. Kaya simula bata ay nagtatrabaho na ako kay Sir Gabriel. Tumango ako, namamangha. Sina Diego at Marvin din ba? Ganoon? Simula pagkabata, nasa tabi na rin sila ni Sir Gabriel. Pero ibang sitwasyon naman sila. Hindi nagtatrabaho sa mga Lord Isabel ang mga magulang nila. Ipinamigay silang magkapatid sa mga Lord Isabel. Si Sir Gabriel yung nagsabi na gusto niyang kunin ng magkapatid dahil mukhang wala namang pakialam ng mga magulang. Kaya sobra din ang loyalty ng dalawa kay Sir Gap. Lalo akong namangha sa sinabi niya. Parang narinig ko nga kay Marvin na tila kapatid na ang turing ni Gabriel sa kanila. Ganoon pala ang kwento nila. Mukhang matulungin talaga si Gabriel. Mabait naman si Sir Gap. May pagka-stricto lang sa ibang bagay. Matulungin yan kahit hindi halata sa mukha. Tumawa si Caleb. Yun lang, talagang wala siyang magandang relasyon sa babae. Nakuha ni Caleb ang aking atensyon sa sinabi niya. Napatingin ako sa kanya. Bakit? Pansin ko nga yun. Parang pagdating sa babae, ibang approach ni Gabriel. Iba yung tingin niya sa amin. Yan ang tingin ko sa kanya noong unang kilala ko sa kanya. Noong hindi ko pa gaanong kakilala si Gabriel, ramdam ko na para bang wala siyang balak pumasok sa seryosong relasyon at papalit-palit ng babae. Tumingin si Caleb sa akin. Hindi na rin siya nakapagsalita dahil bumukas na ang pinto ng elevator. Ngumiti ito bago ako igiyam papalabas. Tara na, naghihintay na sila Sir Gap. Alam ko naman na kahit walang naging interruption, hindi magagawa ni Caleb na sagutin ang tanong ko. Nakita ko si Gab na nag-aabang sa isang sports car. Namangha ako sa ganda ng kotse nito. Ito yung tipo ng sasakyan na mapapalingon ka kapag nakita mo. Umayos ng tayo si Gabriel nang makita ako. Ngumiti siya at nilapitan ako. Shall we go? Tanong nito. Tumungo ako sa kanya pero hindi mapigilang madistract sa ayos niya. He's wearing a black dress shirt and a black trousers. All black ang outfit niya at kakaibang sex appeal na meron siya nang dahil doon. Pinagbuksan niya ako ng pinto. Sumakay naman ako roon. 2-seaters lang ang kotse ni Gabriel. Pumasok na din siya sa driver's seat at naupo roon. Tayo lang? Tanong ko. Hindi naman kasi umaalis si Gabriel na walang bodyguards. Susunod sa atin sila Diego. Nagsimula ng paandarin ni Gabriel ang sakyan niya. Medyo mabilis ang patakbo niya. But not to the point na para bang lilipad ako sa kinaupan ko. Saan pala tayo pupunta? Kahit saan naman ay okay ako. Wala akong problema. Masaya na ako na nayaya ako ni Gabriel sa ganito. It's a secret, sabi niya sa akin. Napanguso ako dahil doon pero hindi rin maitago ang ngiti ko. Tahimik lamang ako sa kinaupan ko. Medyo abala din kasi si Gabriel sa mga phone calls kaya hindi kami makapag-usap. Napaupo ako na maayos nang makita ko yung isang sikat na casino resort and hotel dito sa Pilipinas at papunta roon ng sasakyan. Akala ko'y mapapadaan lang kami doon pero hindi dahil doon mismo kami pupunta. Kinuha ng valet ang susi ng kotse nang makalabas kami. Hinawakan ni Gabriel ang aking kamay kaya napatingin ako sa kanya. Let's go! Pumasok kaming dalawa ni Gabriel sa loob ng casino resort and hotel. Sa ibabang parte nito ay may mall at iba pang restaurants. Mga ako dahil ito ang unang pagkakataon na nakapasok ako sa ganito. It's already lunchtime. Let's eat first. Nagpa-reserve si Gabriel sa isang Japanese restaurant. Sobrang excited ko. Hindi ako araw-araw nakakatikim ng Japanese cuisine dahil masyadong mahal para sa akin noon. Kung nakakakain man ako, yung mga mumurahing maki at takoyaki lamang na accessible sa akin. Para ako nahihiya. Alam mo yung pakiramdam na hindi ka belong sa isang lugar? Kahit na mamahalin ang suot kong damit, sapatos at iba pang gamit, pakiramdam ko hindi pa rin ito ang mundong dapat kinalalagyan ko. All thanks to Gabriel, nagagawa ko maranasan ng ganito. Doon ko napagtanto na ibang-iba pala talaga ang buhay ng mga mayayaman sa buhay ng kagaya ko na lumaki sa hirap. Hinayaan ko si Gabriel ang mag-order dahil hindi ako pamilyar sa mga pagkain na naririto. May nakita pa nga akong cheesecake sa menu at gusto ko yung tikman pero nahihiya ako sabihin kay Gabriel. Tiningnan ko ang presyo at nang hinayang sa halaga nito kaya itinikom ko na lang ang aking labi. Do you want anything, Ayan? Nagtaas ako ng tingin sa kanya. Ha? Wala na. Hindi ko naman talaga narinig ang mga sinabi ni Gabriel. Wala akong ideya sa mga in-order niya. That's all. Habang naghihintay kami sa mga in-order namin, nagkaroon kami ng kwentuhan ni Gabriel. Ang mga tanungan na ibinabato niya sa akin ay hindi ko akalaing itatanong niya. How many dates did you have before this? Napakura pa ako ng mata ko sa tanong niya.
Tinatanong niyo ba talaga sa akin ito? Mas madalas na ako yung nagtatanong tungkol sa personal na buhay ni Gabriel. Kaya ngayon na siya ang nagsisimula ay nakakagulat talaga. Ha? Wala pa? Itong una? Tumaas ang kilay ni Gabriel. You didn't date before? Hindi ka ba nagka-boyfriend man lang? Napanguso ako. Medyo nahihiya ako sa mga tanong niya. Umiling na lamang ako dahil ayoko sabihin ang sagot. Wala talaga akong time noon sa mga ganoong bagay kaya kahit boyfriend ay wala. You mean, kung magkaka-boyfriend ka nga, ay yun ang unang beses na papasok ka sa relasyon? Tumango ako. Hindi ba nabanggit ko na sa'yo na virgin ako? Medyo hininaan ko ang aking boses doon. Nahiya din na baka may makarinig sa sasabihin ko. I know that, pero hindi mo naman sinabi sa akin na wala kang naging boyfriend. Lalong tumilos ang aking labi. Hindi ka naman nagtatanong. Hanggat maaari ay mahina din ang pagkakasabi ko noon pero mukhang narinig pa rin ako ni Gabriel. Nanahimik siya matapos ang tanong niyang iyon. Sinilip ko siya at nakatingin lang siya sa akin. Hindi ko alam kung anong pumapasok ngayon sa isip niya. Ikaw, ilan ang naging girlfriend mo? Alam ko naman ang sagot. Wala lang ako maisip na itatanong sa kanya. Akala ko nung una ay iiwasan niyang sagutin iyon pero nagsalita naman siya. None. Sabi niya, I don't do relationships. Medyo dismayado ako sa narinig ko. Bumagsak ang balikat ko. Mukhang sarado pa rin siya sa ideya na pakikipagrelasyon. But you date girls? I just do them. Tumingin sa akin si Gabriel na akala mo'y naninimbang. Dumating ang order namin kaya't natigil sandali ang mga sinasabi niya. Pero hanggang doon lang iyon. Wala ka talagang balak na mag-asawa? Matagal akong tinitigan ni Gabriel nang walang sinasabi. And I know, I just crossed the line I shouldn't have. As of now, wala. As of now, maybe sa mga susunod na buwan o taon, maisip niya rin na kailangan niya ng katuwang sa buhay. Unfortunately, baka wala na ako dito para ma-witness iyon. Nagsimula na kaming kumain ni Gabriel. Marunong naman ako mag-chopsticks dahil sinubukan ko itong gamitin noong bata pa lamang ako at natutunan din habang lumalaki. May mga kainan kasi na may binibigay na chopsticks noon. Matapos namin kumain, umalis na kami doon. Tumunog ang cellphone ni Gabriel. Tinignan niya iyon at napabuntong hininga. I just need to take this. Stay here and wait for me. Lumayo siya ng konti. Ako naman ay tiningnan ang mga naririto sa area. Sobrang lawak pala nito. Sobra ring mamahalin ang mga nakikita kong itinitinda. Kahit yung bouquet ng bulaklak ay sobrang mahal na. Ayan. Natigilan ako nang marinig ko ang boses na iyon. Mabilis ako lumingon sa kanya at nakita ko siya. Kelvin? Nalalaki ang aking mga mata. Hindi ko ina-expect na magkikita kami dito. Lumapit siya sa akin. Malawak ang mga ngiti. Ikaw nga, ayan. Niyakap ako ni Kelvin. Hindi ko nagawang suklian ang yakap niya dahil sa pagkabigla ko. Ano ginagawa mo dito? Tanong ko sa kaibigan. Nagkayayaan lang ng mga kaibigan ko. Ikaw, sino kasama mo? Mga katrabaho mo ba? Bigla kong naalala na hindi nga pala alam ni Kelvin ang totoong trabaho ko. Ayan. Hindi ko na nagawang makasagot o makagawa man lang na excuse nang tawagin ako ni Gabriel. Mabilis na kumabog sa kaba ang aking puso. Lumapit si Gabriel sa amin at hinawakan ng braso ko bago hinilam papalayo kay Kelvin. Nagsimula na akong maging aligaga. Hindi ko alam kung paano lulusutan ang sitwasyon na ito na hindi sinasabi kay Kelvin ang totoo at kung sino ang lalaking kaharap niya ngayon. Napatingin si Kelvin kay Gabriel. Napansin ko ang pagsasalubong ng kilay niya. Sino ka? Tanong ni Kelvin at tumingin sa nakahawak na kamay ni Gabriel sa akin. At bakit mo hinahawakan ng ganyan si Ayan? Itinago ako ni Gabriel sa likod niya at taas noong hinarap si Kelvin. I should be the one asking you that. Sino ka ba para hawakan mo si Ayan? Malakas ang pakiramdam ko na kung hindi ako papagitna sa kanila ay may gulong mangyayari. Mabigat ang tensyon sa pagitan ni Gabriel at Kelvin. Lumapit ako sa kanila at hinawakan ko ang braso ni Gabriel bago pumagitna. Gabriel, this is Kelvin, kababata ko. Tumingin naman ako kay Kelvin. Kelvin, si Gabriel, boss ko. Yun lamang ang naiisip kong way ng pagpapakilala kay Gabriel. Hindi rin naman mali dahil totoong boss ko siya. Hindi natinag ang dalawa kaya lalo akong inakyatan ng kaba. Nag-iisip ako nang sasabihin nang si Kelvin na ang magsalita. Boss mo? Pero first name basis kayo? Nanlaki ang aking mga mata. Masyado ako nasanay na Gabriel lamang ang tawag dito at hindi na sinasamahan ng sir.
Bago pa ako magsalita ay inunahan na ako ni Gabriel. May kakaibang ngisi sa labi ni Gabriel at hindi ko iyon gusto. Kinakabahan ako sa ngiti na meron siya. And what about it? Kumuyom ang kamay ni Kelvin. Huminga ako ng malalim at medyo nagtaas ng boses para makuha ang atensyon ng dalawa. Sige na Kelvin, aalis na kami. Sinamahan ko lang si Sir Gabriel dito. Ikaw din, baka hinahanap ka na ng mga kasama mo. Tumingin si Kelvin sa akin. Nakakunod pa rin ang kanyang noo. Alam ko na marami siyang tanong at alam ko na kailangan ko rin maghanda para masagot ko ang lahat ng iyon. Huminga siya ng malalim. Kailan ulit tayo magkikita? Tanong ni Kelvin sa akin. Napaisip ako kung kailan ulit ako makakauwi sa bahay pero hindi pa ako sigurado. Bago pa ako makasagot, naunahan na ako ni Gabriel. Never. Nagtaas ulit si Kelvin ng tingin kay Gabriel. Ako man magsasalita pa ito nang unahan ko naman siya. Susubukan ko kapag hindi ako busy. I'll text you. Sige, bye. Hinila ko na si Gabriel. Mabuti na lang din at nagpadala na siya sa akin. Para akong hahapuin nang tumigil kami sa paglalakad. Akala mo'y may pinagtataguan kaming dalawa ni Gabriel. Nalumingon ako kay Gabriel, nakabusangot na ang mukha niya. Para siyang may sumpong na bata na hindi napagbigyan ng gustong bilhin na laruan. I brush it off. Iniisip na mali lamang ako nang iniisip. Sana tayo? Pinilit kong umiti kahit na kinakabahan sa ikinikilos niya. Ikiniling niya ang ulo niya at inaasan ako ng isang kilay. Do you want to spend the day with him more? Noong una ay para bang hindi rumihistro sa isipan ko ang sinabi niya. Maya-maya pa'y nanlaki ang aking mga mata at ikinagulat iyon. Huh? He rolled his eyes. Nothing. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ko at nagsimula na naman kami maglakad. Our day was normal. Masaya naman talaga kahit parang may maktol itong si Gabriel matapos ang naging enkwentro niya kay Kelvin. Napapangiti na lang ako kapag iniisip ko na nagsaselo siya kahit alam kong malayo mangyari iyon. Nang madilim na at katatapos lang namin kumain ng dinner, akala ko'y uuwi na kami pero nagkamali ako. Dinala ko ni Gabriel sa isang lugar kung saan ang alam ko'y may dancing fountain dito. Manonood tayo ng show? Tanong ko, nakangiti. Kung ganoon, maghanap tayo ng magandang pwesto. Baka mamaya kasi marami ng tao. Excited ako. Nakikita ko lang ito noong mga commercial at pinapangarap na sana'y makapunta kasama si Mama. Bumagsak ang balikat ko na maalala ang aking ina. Kailan kaya siya babalik? Sobra na ako nag-aalala sa kanya. Kahit sana balita lang na maayos siya'y makakuha ako. You don't have to worry, sabi niya. I rent the whole place. We can enjoy it without other people's interference. Natulala ako sa sinabi niya. Wala akong masabi. He rented this whole place for us. Gaano kalaking perang dinastos niya para doon? Hindi rin nagtagal ay nag-start na ang show. Tumingin ako doon at namangha sa nakita ko. The waters are dancing with the music. Bukod pa roon, nagre-reflect sa kanila iba't ibang kulay ng ilaw na siyang nakadadagdag sa buhay nito. Wow! Pakiramdam ko'y nagniningning ang aking mga mata habang pinagmamasdan iyon. Ang ganda! Tumingin ako kay Gabriel. Ang ganda, Gabriel! Biglang natutop ko ang aking bibig nang makita ko na sa akin siya nakatitig at may maliit na ngiti sa kanyang labi. Hindi ka naman nanonood, sabi ko. Mukha man akong kalmado ngayon ay nagwawalang aking puso dahil sa pamamaraan ng pagtingin ni Gabriel sa akin. I'd rather watch you and your reaction. Pinamurahan ako ng pisngi sa sinabi niya. Mabuti na lang din talaga at medyo madilim ang paligid at hindi niya iyon makikita. Nagiwas ako ng tingin at pinanood na ang natitirang bahagi ng show kahit na hindi na ako makapag-focus nang dahil sa sinabi ni Gabriel at dahil na rin sa paninitig niya. Nang matapos ang dancing fountain, hindi mawala sa akin ang ngiti ko. Did you enjoy it? Tanong ni Gabriel. Tumango ako sa kanya habang may malawak na ngiti. Yes, sobra. Ang ganda. Kung maaari lang na magtatalon ay gagawin ko. Naisip ko na magpa-picture. Maganda pa rin naman ang background kahit tapos na ang show. Kaya lang nakakahiya kay Gabriel. Gabriel, pwedeng favor? Kaya lang naisip ko rin na minsan lang naman ang ganito. Baka manginayang ako na wala man lang akong remembrance kung sakali. What is it for? Inilabas ko ang cellphone ko at pinakita iyon sa kanya. Pwede mo ba akong kuhanan ng litrato? Kinuha ni Gabriel ang cellphone ko. Sure thing. Nagpa-picture ako sa kanya kahit medyo nahihiya pa. Siguro 2 litrato lang iyon ang sabihin ko na okay na iyon. Kukunin ko na sana ang cellphone ko na biglang ilayo ni Gabriel iyon sa akin.
Hinawakan niya ang bewang ko at hinila papalapit sa kanya bago ako halikan sa labi. Nalalaki ang aking mga mata pero narinig ko ang pag-shutter ng camera ng phone ko. Nang humiwalay si Gabriel sa akin ay malaki ang ngisi niya. Ibinigay niya ang cellphone ko sa akin habang ako'y medyo tulala pa. Send the picture of us kissing, dear special friend. So, he'll know, don't please. Inilagay ni Gabriel ang kanyang kamay sa bulsa ng trousers niya. Nag-sink in sa akin ang sinabi niya at isa lamang ang napagtanto ko. Hinabol ko si Gabriel sa paglalakad at hinawakan ang braso niya. Tumigil siya sa paglalakad at humarap sa akin. May ngiti ako sa labi bago isinatinig ang tanong ko. Nagsiselos ka ba kay Kelvin? Kanina pa siya bad mood. Simula na magharap sila ni Kelvin, ang init na ng ulo niya. Nitong show nga lang ata medyo naglighten up ang mood niya, tapos ngayon ay balik na naman. Iisipin ko na talaga na nagsaselo siya. Ang purpose ko lang naman sa tanong ko ay bahagya siyang asarin. Hindi ako nag-expect ng sagot. And what about it? What if I am jealous? Tatawa na sana ako nang maintindihan kong bigla ang sinagot niya. Akala ko i-dismiss niya sa isipan kong ideya ng pagsiselos niya kaya bakit niya sinabi na nagsiselos siya? Nagsiselos ka? Narinig ko siya. It was so clear to me pero para bang hindi siya ma-absorb ng sarili ko. In denial. Inirapan ako ni Gabriel. Naglakad na siya ulit pero agad ko siyang hinabol. Gusto ko ulit marinig mula sa kanya na nagsiselos siya dahil kung hindi, iisipin ko na pinaglalaroan lang ako ng tenga ko. Gabriel, nagsiselos ka nga kay Kelvin? Nilingon ako ni Gabriel ulit. Blanco ang expression ng muka. Normally, matatakot ako kapag ganito siya. But this time ay hindi ko mapigilang mapangiti. Yun lang ang sinabi niya. Sinilip ko ang mukha niya. Gusto kong itago ang ngiti sa labi ko dahil baka mapikon ko siya pero hindi ko magawa. Hinintay ko na muli magsalita si Gabriel pero hindi na niya ginawa. Napanguso ako. Pumalukip-kip ako at nagpanggap na dismayado. Buti pa si Kelvin. Alam mo kung anong nararamdaman niya. May kilala ko, hindi marunong mag-express. Hinawakan ni Gabriel ang braso ko at iniharap ako sa kanya. Nanlilisik na naman ang mga mata niya pero hindi ako natakot. Are you seriously comparing me to that boy? Tanong niya, iritado. Hindi naman, napaisip lang ako. I already answered you. Stop making me repeat myself. Umiigting na naman ang kanyang panga. But there I am, smiling like an idiot because I find it cute and hot at the same time. Huminga ako ng malalim at tiningnan ng diretso si Gabriel. Do you like me? He was stunned with my question. Siguro ay hindi niya inaasahan iyon. What? Kinagat ko ang labi at tumawa. Wala, inaasar lang kita. Of course you don't. Liking me means breaching our contract and vice versa. Wala akong pambayad sa penalty mo, no? Tumawa ako kahit na medyo dismayado. Medyo tanga rin ako sa part na itinanong ko pa iyon. Masyado ata akong natuwa na nagsaselo siya. Akala ko may pag-asa. Naalala ko bigla na ganyan lang talaga si Gabriel dahil possessive siya sa mga bagay o maging tao man na sa tingin niya ay kanya. Naglakad ako pero tumigil din. Nanatili si Gabriel na nakatayo doon habang nakatitig sa akin. I smiled at him again, covering the disappointment on my face. Tara na ba? O may iba pa tayong pupuntahan? Nag-inat ako at naglakad na ulit. Nag-enjoy ako ngayong araw. Hinila ko ni Gabriel at iniharap sa kanya. Hindi ko na nagawang makapagsalita na bigla niyang halikan ng aking labi. Malakas ang impact ng ginawa niya na ilang hakbang din akong napaatras. Napasandal ako sa glass wall at ipinatong ni Gabriel ang isang kamay niya roon habang nakapulupot ang isa sa aking bewang. Ipinikit ko ang aking mga mata at ninanamnam ang kanyang paghalik. Hindi ko na rin mapigilan ang sarili at pinulupot ng aking braso sa kanyang leeg upang magawa kong masuklian na maayos ang pangahalik niya. He grunted at kinagat ang labi ko, lalong naging mapusok ang pagpapalitan namin dalawa ng halik. Tom, you taste like heaven. Binuhat niya ako at isinandal muli sa pader. Ipinulupot ko naman sa bewang niyang aking binti at nagpatuloy kami sa paghahalikang dalawa. No words needed. Hindi ko kailangan ng mga salita niya para ipaalam kung anong gusto niyang ipahiwatig sa akin. Sapat na ang aksyon niya ngayon. You're mine. Sabi niya sa gitna ng aming pagpapalitan ng halik. Do you understand that, Ayan? You are dumb, man. No man is allowed to touch you again. No dumb man. I am the only one. Hindi ko maintindihan ang sarili ko.
I love it when he's possessive. Pakiramdam ko ay gusto niya rin ako. Hindi ako nagsalita at nakatitig lang sa kanya. Tell me, who owns you? Hinabol niya ang labi ko at mababaw akong hinalikan para akong nalasing ng dahil doon. Tell me. Kinagat ko ang labi ko at tinitigan siya ng diretso. Yours, Gabriel. Hinalikan niya ulit ako, owning and possessing me. That's right. You're mine. Don't mind, baby. Dalang-dala ko ng sitwasyon namin na hindi ko na inisip kung nasa public place kami. Wala naman tao sa paligid at simula na mag-start ang show kanina, hindi na nakikita ng tao sa kabilang bahagi ang area na ito. I think we're safe. Hindi nawawala ang ngiti ko. Kung may nakakita sa akin ngayon, naiisipin nila na nababaliw na ako dahil sa lawak ng ngiti na meron ako ngayon. Wow, abotay nga ang ngiti mo ah. Mukhang may magandang development. Tinignan ko si Marvin dahil sa sinabi niya. Nginisian ko lang siya pero wala akong sinabi. Alam ko na ikinabigla ni Marvin ang ginawa ko pero gusto ko lang din siyang asarin. Sa lahat ng pang-aasar na ginawa niya sa akin noon, ako naman ang mga asar sa kanya ngayon. Ganyan ka? Hindi ka mag-share sa akin? Matapos kitang bigyan ng mga advice? Ganyan ka? Tomot? Hindi ko na napigilan ang malakas na pagtawa. Tumingin ako kay Marvin at mukha siyang batang nagtatampo. Ito naman si Tampo. Tinusok ang tagiliran niya pero inirapan niya ako. Akala mo ay babae kung umakto. Ubo ko sapin. FO na tayo. Lalong napalakas ang tawa ko dahil sa inaakto nitong si Marvin. Ang arte mo naman. Ito na nga. Bigla siyang lumapit sa akin na akala mo ay handa nang makinig sa kung ano mang sasabihin ko. Napaka-chismoso mo. Mas nauna akong maglakad habang tumatawa. Si Marvin naman ay naiwan doon. Naglalakad na kami ngayon papasok ng university. Bukod sa tahimik na ang buhay ko dito at si Marvin lang naman ang maingay, may dagdag ako sa motivation ko. Mas nararamdaman ko ang pagiging malapit namin ni Gabriel, lalo na noong sinabi niya na nagsasalo siya kay Kelvin. Hindi na rin siya nagagalit kapag may tinatanong ako sa kanya. Malayo pa pero malayo na. Kung ikukumpara ang relasyon na meron kami ngayon kaysa noon, mas malapit na kami at pakiramdam ko ay natitipag ko na iyong pader na ginawa niya. Ang damot mo! Hinabol ako ni Marvin, mukhang nabawi na ang sarili. Nagtatanong lang naman. Privacy, Marvin. Hindi mo na naman siguro gugustuhin na tanungin kita tungkol sa girlfriend mo at kung anong ginagawa niyong dalawa. Natahimik si Marvin. Tumingin ako sa kanya at may kakaiba sa expression ng mga mata niya. Wala naman akong girlfriend at saka hindi mo kaya boyfriend sa Sir Gab. Yabangan mo ako kapag boyfriend mo na. Hinampas ko ang kanyang braso dahil sa sinabi niya. Pabiro lang naman iyon. Umarte na naman siyang nasaktan. Aray, nakakasakit ka na ha. Kakasuhan kita ng physical injury. Malukip-kip ako dahil sa sinabi niya. Sige nga, wala ka na maebidensya. Ang arte mo, kala mo naman nasaktan ka talaga. Panay lamang ang asara namin ni Marvin hanggang sa makapasok kami sa klase. Medyo maaga pa kaya wala pa ang professor namin. Nakatanggap ako ng text kay Gabriel kaya may ngiti na naman ako habang binabasa ko iyon. I can't wait to see you tonight. May isa pang kasunod na message siya matapos noon. And do you hard until you can no longer walk for a week. Natawa ko sa sinabi niya. Napatakip ako sa aking bibig para lang pigilan ang aking pagtawa. Nang mabawi ko sarili, nag-reply din naman ako sa kanya. We just did it earlier. Nagwiki kami kanina dahil pagising ko may boner na kaagad na tumutusok sa likod ko. Sabay pa kami nag-shower kanina kaya hindi na talaga namin napigilan ang init ng mga katawan. Buti nga at hindi ako na late. Hindi ko inaasahan na tatawag si Gabriel matapos ang aking reply sa kanya. Napatayo ako at kinailangan kong tumakbo papalabas ng classroom. Hindi naman na ako lumayo pa. Iniisip ko kasi na baka dumating bigla ang professor namin. Hello? Sagot ko sa tawag niya. Mabilis ang kabog ng dibdib ko. Parati naman kami nag-uusap pero iba pa rin kapag tumatawag siya sa akin. Hindi nagsasalita si Gabriel kaya medyo kinabahan ako. Bakit siya tatawag tapos ay hindi naman ako kakausapin? Gabriel? Bakit ka napatawag? Ay, ayan. May kakaiba sa boss niya na nagpatalon sa puso ko. Hi. I just want to hear your voice. Huminga siya ng malalim. I miss you. Kung pwede lang ay nagtatalon ako dito sa corridor dahil sa kilig na nararamdaman ko. Isa pa ito, pakiramdam ko ay mas nagiging vocal na si Gabriel ngayon kaysa noon. Yun lang. Gusto ko rin sabihin na miss ko na siya pero nakakahiya. Nahihiya ako. Marahan siyang humalakhak.
Sobrang sexy ng boses niya. And I want to see you. I want to kiss you. I want to eat you. And I want to do you. May mali ba sa akin kung kinilig ako sa sinabi niya? Kasi kinikilig talaga ako. Hindi ka ba nagsasawa? Kakasaks lang natin kanina. Tumawa ako para maitago ang kilig sa boses ko. Baka kasi mapansin niya iyon kapag nagsalita ako. Sa'yo? Hindi ako magsasawa. Huminga siya ng malalim. How about you? Don't you miss me, baby? Gusto kong sumigaw lalo na noong marinig ko sa kanya itinawag niya sa akin. Ilang beses ko nang naririnig na tinatawag niya akong ganito pero hindi ata ako masasanay at parating kikiligin sa salitang iyon. Kinagad ko ang labi. Hindi ko magawang sabihin. Akala mo ay may bumabaliktad sa sikmura ko. Ako din naman, Gabriel. Say it. I want to hear it. Sabi niya sa malalim na boses na mas lalong nagpahina sa tuhod ko. Kung may makakakita sa akin, iisipin nila na nababaliw na ako rito. Bago pa ako makapagsalitang muli, nakita ko lumabas si Marvin. Tumigil siya sa may pinto nang makita ako. Sinanyasan ko siya na umalis pero kinunutan niya lamang ako ng kilay. Nang tila mapagtanto niya kung sinong kausap ko, nakakaloko ay pinakita niya sa aking pagngiti. Sorry, may naistorbo ata akong lovebirds. Tumawa siya bago umalis at pumasok muli sa classroom. Huminga ako ng malalim at napairap sa hangin. I'm waiting. Natigilan ako na maalala ko na kausap ko nga pala si Gabriel. Tumikim ako at inayos ang disposisyon bago sabihin sa kanya kung anong gusto niyang marinig na gusto ko rin namang sabihin. I miss you. Hindi ko alam kung narinig niya ba iyon. Medyo humina kasi ang boses ko dahil nahihiya talaga ako. Hindi ako sanay sa ganito. I want to hear that later. And in person. Ayan. May tumawag sa kanya sa kabilang linya. I need to go. Bye. Pagpapaalam niya sa akin. Bye. Hindi ako makapaniwala na nangyari ang pag-uusap na iyon. Parang buo na ang araw ko dahil sa nangyari. Dumating ang araw na kailangang umalis ni Gabriel. Kailangan niya kasi magpunta ng Aklan dahil sa isang negosyo nila na nandoon. Isang gabi siyang mananatili doon at baka bukas pa makauwi. Take care of her, sabi ni Gabriel kay Marvin. You know what I'll do to you if she gets hurt? Yes, sir, sabi ni Marvin. Tumingin si Gabriel sa akin. Hinapos niya ang pisngi ko. Alam niya kaya o nararamdaman niya ang pag-iinit nito dahil sa ginawa niya? Lalo na at nasa harapan kami ng mga tauhan niya. I'll be back tomorrow. Tumango lang ako. Ayokong marinig ni Gabriel ang lungkot sa boses ko kapag nagsalita ako. Hinalikan niya ako sa labi. Hindi ko kaagad nabawi ang sarili ko. Hinalikan niya ako sa harapan ng mga tauhan niya. Narinig ko ang pag-ubo ni Marvin na akala mo ay nasa midsiya. Tiningnan siya ni Diego at si Nico kahit maging ito ay napapatikim naman. Si Caleb ay tumitingin sa ibang direksyon at sumipol. Nakakahiya. Nagpapanggap sila na walang nasaksihan kahit kitang-kita naman nila. Tuluyan ang umalis si na Gabriel. I am going to miss him. Si Marvin lang ang naiwan sa akin. Siguro dahil wala naman akong klase ngayon at uubusin ko lamang ang oras ko dito sa bahay. Napagot din kaagad ako. Nagpasya ako na gumala man lang. May oras naman ako at hindi ko madalas itong magagawa noon. Marvin, sumahin mo naman ako sa bahay namin. Dadalawin ko lang ang bahay namin. Tapos pumunta tayo ng mall. Tumingin si Marvin sa akin. Nasa living room lamang ito at hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Nababagot ka na? Tanong niya. Miss mo na agad si Sir Gab? Nirapan ko siya dahil alam ko na nangaasar lamang siya. Tara na. Tumayo siya at inayos ang sarili. Lumabas kami ng penthouse at nagpunta ng basement parking kung saan naroroon na daw ang driver. Dapat na ba ako magsanay na mamang itawag sa'yo? Nasa elevator kaming dalawa. Nasa likod ko siya at ang distorted reflection niya lamang ang nakikita ko sa may pinto ng elevator. Bakit naman? Hindi naman kailangan maging formal. Kasi po mukhang nagkakadevelop na kayo ni Sir Gab. Naliligaw na ba sa'yo? O baka naman kayo na't hindi mo lang sinasabi sa akin? Mabilis ako napalingon kay Marvin dahil sa sinabi nito. Daas maba ang kanyang kilay habang nakangisi sa akin. Paasa ka, sabi ko sa kanya. Ayoko mag-assume hanggat hindi mismo kay Gabriel nagmumula. Ayoko mag-jump sa mga conclusions. Bahala ka. Basta ang alam ko hindi ganong ituring ni Sir Gab ang mga babae niya noon. Bumukas ang pinto ng elevator kaya hindi na ako nakapagsalita pa. Naghihintay na sa amin ang driver. Naririto na rin sina Karen at Angelo. Pumasok ako sa loob ng kotse. Sinabi ko sa kanila na sa bahay muna ako pupunta para silipin man lang ang kalagayan nito. Makalipas ang halos isang oras na biyahe, nakarating kami sa bahay. Ayan,
Sino yung nakatayo sa labas ng bahay niyo? Kilala mo ba? Sinilip ko yun at nanlaki ang aking mga mata nang mapagtanto ko sino iyon. Agad ako lumabas ng sasakyan. Nilapitan ko yung babaeng nakatayo sa harapan ng bahay namin. Officer. Siya ang warden sa kulungan kung saan ako namalagi ng 4 na taon. Mabait naman siya sa akin at malaki din ang naitulong nito sa akin habang nandoon ako. Kaya buhay pa ako ngayon dahil pinoprotektahan niya ang kagaya kong walang laban sa mga kasamahan sa kulungan na nang-aapi ng kapwa nila. Nilawan ako nito at nagulat pa nang makita ako. Ayan, pinagbastan niya akong mabuti. Naramdaman ko naman si Marvin na sumunod kaagad sa akin. Oh, ang laki na agad na ipinagbago mo ah. Ilang buwan pa lamang simula nang huli tayo nagkita. Ngumiti siya sa akin, halatang masaya. Ngumiti din ako sa kanya. Ano pong ginagawa niyo dito? Tumingin ako sa bahay namin. Pasok po muna tayo sa loob. Naku, hindi na. Nagmamadali din kasi ako. May gusto lang ako ibigay sa'yo. Mabuti na lang at nagpang-abot pa tayo. May ibinigay siya sa akin sulat. Pinagmasdan ko iyon bago ibalik sa kanya ang tingin. Galing yan kay Belle. Gusto niya ipaabot sa'yo. Si Belle ay isa rin sa mga nakasama ko sa kulungan. Mabait ito at naging kaibigan ko sa loob. Yun nga lang, pareho kaming nabubuli sa loob ng kulungan. Maraming salamat po. Kumusta na po pala siya? Maayos naman si Belle. Yan nga, gusto ipaabot sa'yo yung liham niya. Ngumiti ulit siya. Masaya akong makita na maayos ka. Sana'y makadalaw ka ulit doon. Alam ko na marami kang hindi magandang pinagdaanan sa kulungan pero may mga gustong makaalam kung kumusta ka na. Tumango ako sa kanya. Dadalaw po ako siguro doon. Nagpaalam na siya sa akin at umalis. Pumasok na ako sa bahay at binasa ko doon ang liham.